Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2801 hanggang Kabanata 2810. Kabanata 2801. Ang mata ay kulay itim at puti. Ang eyeball ay puti, ngunit ang pupil ay itim. Iba pa rin ito kumpara sa karaniwang mga mata. Ang kalahati nito ay itim at kalahati ay puti. Ang itim at puti ay may kanya-kanyang bahagi at malinaw na nakikita. Nang makita ni Hansen ang itim at puting matang iyon, nagsimulang tumindig ang balahibo niya. Ang mga matang iyon ng Diyos ay nagdudulot ng kilabot sa lahat ng tumitingin dito. Para bang ang matang iyon ay tumitingin sa lahat ng tao at hinahatulan silang makasalanan. Sa tabi ng estatwa ng pangalawang ninuno, isang matandang tinig ang umalangaw-ngaw. Ginoong prinsipe ng Corona, bakit ka narito? Biglang napansin ni Hansen ang isang matandang taong nakaluhod sa harap ng estatwa. Hindi makita ang hitsura niya. Dahil nakaluhod ito, worry isang taong nananalangin sa Diyos. Bukod pa rito, siya ay nasa harap mismo ng estatwa. Nakita ni Hansen na ang buhok ng matanda ay kasing puti ng nyebe, ngunit hindi na makita ang ibang kulay. Tinakpan ang buong katawan niya. Diretso ang tindig kahit nakaluhod. Para siyang isang niyaluhang unggoy na nakaluhod, kaya hindi agad siya napansin ni Hansen. Binabati ni Bai Wanjie si matandang Iron. Mataas ang katayuan ni Bai Wanjie sa Extreme King, ngunit kahit ganoon, magalang pa rin siyang bumati sa matanda. Patunay iyon kung gaano ka-special ang matandang iyon. Ay, hindi. Isa lamang akong lingkod. Bakit narito ang ginoong prinsipe ng Corona sa Lohol? Ang matanda ay nakaluhod pa rin sa lupa. Hindi niya itinaas ang ulo. Kung walang tao roon, walang maniniwala na siya ay nakikipag-usap kay Bai Wanjie. Nahuli ko ang isang isinilang na deified na Xenogenic, magalang na sabi ni Bai Wanjie. Nais ko itong hulihin at kontrolin, ngunit kakaiba ang katawan nito. Kalahati halaman at kalahati laman. Pinaghalong dalawang magkasalungat. Walang kasanayan ang makakakilos sa puso nito. Kaya gusto kong gamitin ang kapangyarihan ng Extreme King's Overbearing Eye upang supulan ang hugis ng katawan nito at magamit para sa akin. Alam mo ba na ang Extreme King's Overbearing Eye ang batong pundasyon ng kaharian ng hari? Hindi mo ba iniisip na mali na gawing marupok kami dahil lang sa isang maliit na bagay? Bumalik ang tinig ng matanda, ngunit nakaluhod pa rin siya sa estatwa nang hindi gumagalaw. Hindi naglakas loob si Bai Wanjie na magalit sa matanda. Magalang niyang sinabi, matandang Iron, kung para lamang ito sa pagpapasunod ng isang Xenogenic, hindi ko sana kayo inabala. Ngunit napakakaiba ng Xenogenic na ito at siya rin ang susi sa pagkontrol ng isang espesyal na Xenogenic space. Sa tulong nito, makokontrol ko ang Xenogenic space na iyon. Napakahalaga nito sa akin, at maaari nitong tukuyin ang aking hinaharap bilang isang tunay na Diyos. Kaya umaasa ako na matutulungan ninyo ako. Hindi gumalaw o nagsalita ang matanda. Bagamat makapangyarihan si Bai Wanjie, nakaramdam siya ng bigat sa dibdib. Kung may iba pang paraan, hindi sana siya pupunta roon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ulit ang matanda. Ilagay mo siya sa kaliwang bahagi ng timangan ng batas. Labis na natuwa si Bai Wanjie. Mabilis niyang binuhat si Hansen at inilagay ito sa timangan na hawak ng estatwa ng pangalawang ninuno. Masama ang kutob ni Hansen. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng Extreme King's Overbearing Eye. Nang pakawalan siya ni Bai Wanjie, sinubukan niyang kumilos at makatakas. Ngunit natuklasan niyang hindi siya makagalaw. Para bang may nakakatakot na kapangyarihang nakagapos sa kanya sa kaliwang plato ng timangan. Akala ni Hansen palamuti lamang ang timangan. Hindi niya akalaing gumagana pala ito. Nang mailagay siya sa kaliwang plato, bumigat iyon at bumaba. Pagbaba ng kaliwang plato, nagsimulang magliwanag ang mata ng pangalawang ninuno. Lumabas ang itim at puting liwanag. Ang puting liwanag ay tumama sa kaliwang plato, habang ang itim na liwanag ay tumama sa kanang plato. Ang puting liwanag ay bumalot sa katawan ni Hansen. Para bang may kakaibang kapangyarihang pumasok sa kanyang katawan. Napakaiba ng pakiramdam. Parang iniskan siya o tinatanaw ng X-ray. Ngunit hindi ang mga buto ang sinusuri, ang tinitingnan ay ang kanyang mga gene. Habang iniskan ng puting liwanag ang katawan ni Hansen, ang itim na liwanag naman sa kanan ay lumitaw at bumuo ng itim na kontrabigat sa timangan.
May numerong lumitaw dito na patuloy na nagbabago. Nagsimula ito sa isa at patuloy na tumataas. Ano ang nangyayari? Hindi ramdam ni Hansen na nasasaktan siya, ngunit nakakabagabag ang pakiramdam. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga numero. Ang matanda ay nakaluhod pa rin sa harap ng estatwa, kaya hindi niya nakikita ang nangyayari. Ngunit si Bai Wanjie ay nakatitig sa mga numerong tumataas sa kontrabigat. Bagaman ang Extreme King ay sinimulan ng Alpha, ang pundasyon ng sibilisasyon ay itinaguyod ng pangalawang ninuno. Madali ang magsimula ng kaharian, ngunit mahirap itong panatilihin. Itinuloy ng pangalawang ninuno ang pundasyon ng Alpha at nagtayo ng sibilisasyon at batas upang suportahan ang Extreme King. Dahil dito, nagpatuloy ito ng bilyon-bilyong taon. Ayon sa alamat, ang pangalawang ninuno ay napakahigpit at malamig. Pare-pareho ang traito niya sa lahat ng miyembro ng pamilya. Pati anak niya na lumabag sa batas ay pinatay niya. Ang Extreme King's overbearing eye ay kanyang Geno armament. May kakaibang kapangyarihan ito na tinatawag na kasalanan. Hinuhusgahan nito kung makasalanan ang isang nilalang. Kung ang nilalang ay maraming kasalanan, lalo itong lumalakas. May isang pagkakataon na hinusgahan nito ang isang makasalanang Butterfly Elite noong bagong deified pa lamang ang pangalawang ninuno. Isang hampas lang, patay agad ang Butterfly Elite, walang tsansang makaligtas. Doon nagsimulang sumikat ang Extreme King's overbearing eye. Isa ito sa pinakamakapangyarihang Geno armaments, kabilang sa top 10 sa buong Geno universe. Sa kapangyarihan ng pangalawang Alpha, naniwala ang lahat na kaya niyang gamitin ang overbearing eye upang makapasok sa Geno Hall at maging Diyos na espiritu. Ngunit sino ang mag-aakalang ibibigay niya ang kanyang Geno armament, ang overbearing eye, sa Extreme King, at dahil doon ay nawala ang karapatan niyang makapasok sa Geno Hall. May alamat na nagsasabing kahit gaano ito kalakas, hindi ito gumagana sa isang nilalang na walang kasalanan. Ngunit walang nakaalam kung paano nito nasusukat ang kasalanan ng isang tao. Nang buhay pa ang pangalawang ninuno, walang paksyon ang naglakas loob umatake sa kaharian ng hari. Itinatag ng pangalawang Alpha ang pundasyon ng Extreme King na tumagal ng bilyong taon. Ngayon, si Hansen ay nakagapos ng Extreme King's overbearing eye. Patuloy na tumataas ang numero ng kontrabigat sa kanan. Habang tumataas ang bilang, mas marami umanong kasalanan ang nagawa ni Hansen. Kapag ang bilang ng kontrabigat ay umabot na sa kabuuan ng kasalanan ni Hansen, magiging balanse ang tim-angan. Sa oras na iyon, mahahatulan si Hansen ng Extreme King's overbearing eye. Umabot na sa 30 ang bilang ng kontrabigat, ngunit patuloy pa ring bumababa ang plato kung saan naroon si Hansen. Hindi pa ito nagbabalanse. Nakita ni Bai Wanjie ang numerong mabilis na tumataas. Naging kakaiba ang ekspresyon niya. Lagpas 100 na, ngunit hindi pa rin bumabalik sa balanse ang tim-angan. Ano ang nagawa ng Xenogeneic na ito upang ituring na napakalaking makasalanan? Kabanata 2802. Matapos lumagpas sa 100 ang sukatan ni Hansen at patuloy pang tumataas, patuloy pa ring lumulubog ang tim-angan. Hindi ito bumabalik, tila hindi kayang timbangin ng kontrabigat ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang paglipol ng isang buong lahi ay nagdudulot lang ng kontrabigat na 100, kaya ano bang ginawa ng taong ito? Napakunot noo si Bai Wanjie habang nakatingin sa kontrabigat sa kanan. Higit 200 na ang numero. Ang ganitong kasalanan ay para lamang sa pinakamalalaking kontrabida sa buong universo. Mabilis na tumataas ang numero ng kontrabigat. Nagsimulang manginig ang puso ni Bai Wanjie. Hindi nagtagal, higit 500 na ito. Ang ganitong bilang ay sapat na para ituring siyang pinakamakasalanang nilalang sa buong universo. Wala pang ibang umabot sa ganoong sukatan. Patuloy pa ring tumataas ang kontrabigat. Ang kaliwang plato kung saan naroon si Hansen ay patuloy na lumulubog. Nakakatakot. Paanong nangyari ito? Gulat na bulong ni Bai Wanjie. Kahit na hindi pumapatay ang Extreme King's overbearing eye, pinipiga nito ang makasalanan. Sa bigat ng ganitong kasalanan, dapat na nadurage na ang katawan ni Hansen. Biglang iniangat ng matandang nakaluhod ang kanyang ulo. Tinitigan niya si Hansen sa tim-angan, at nagiba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Matandang Iron, maaari mo bang ihinto ang paglilitis? Tanong ni Bai Wanjie. Kapag nagsimula ang tunay na paghuhukom, natatakot ako na kung magpapatuloy ito, baka hindi kayanin ng kanyang katawan at tuluyan itong madurage. Pwede. Pero ang Extreme King's overbearing eye ay hindi maaaring kontrolin ng iba, malamig na sagot ng matanda. Hindi ito pinapagalaw ng kahit sino. Kahit gaano siya makasalanan, hindi siya papatayin. Pipiitin lang siya. Nang marinig iyon, hindi na muling nagsalita si Bai Wanjie. Patuloy siyang nakamasid sa numerong tumataas.
Sa bawat pagtalon ng bilang, sumasabay ang pagtalon ng kanyang puso. Lumampas sa 1,000 ang kontrabigat. Nagbago ang mukha ng matanda. Noong pinatay ng pangalawang ninuno ang Butterfly Elite, ang kasalanan nito ay nasa 1,000 hanggang 2,000 lamang. Isa na iyon sa pinakamalaking kontrabida ng kanyang henerasyon. Mahirap na makatagpo ng ganun ngayon. Tumingin ang matanda kay Bai Wanjia at nagtanong, totoo ba ang sinabi mo? Galing ba talaga sa Space Garden ang Xenogeneic na ito? Halata ang pagkabigla niya sa antas ng kasalanan. Hiningi ko kay Holy Pirate na hulihin siya mula sa Space Garden, kaya malamang tama siya, sagot ni Bai Wanjia. Hindi nagsisinungaling si Holy Pirate. Kung tinanggap niya ang gawain, ito nga ang tamang target. Pero kung anak siya ng Space Garden, bakit siya itinuring na napakasama? Tinaas ng matanda ang ulo at tumingin kay Hansen na tila bilanggo sa kadena. Nagmistulang kulay lila ang mata ng matanda. Tinitigan niya si Hansen sa timangan. Umiling siya at nagsabi, kakaiba, napakakakaiba, hindi ko mabasa ang kanyang katawan. Ganito ba talaga kalakas ang dalawang magkasalungat na katawan? Nabahala si Bai Wanjia at may biglang naisip. Sinabi ni Mr. White na ang Xenogeneic na ito ay hindi lamang anak ng Space Garden. Sinasabi nilang siya ay may pambihirang talento. May espesyal na bagay na nagbigay sa kanya ng ganitong katawan. Noong panahong iyon, nabalot ng berdeng liwanag ang buong Space Garden. Kasabay nito, napatay ang isang Diyos Espiritu at lumitaw ang Geno Hall. Kaugnay ba ito ng Diyos Espiritu na napatay? Ang Diyos bang iyon ay mismong Space Garden? At nang masipsip ng Space Garden ang personalidad ng Diyos, nalikha ang espesyal na Xenogeneic na ito. Habang nagsasalita si Bai Wanjia, lalo siyang naniwala sa ideyang iyon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kung totoo nga iyon, kailangan ko lang pasunurin ang anak na ito. Magagamit ko ang kanyang kapangyarihan upang supulan ang Space Garden at makuha ang personalidad ng Diyos. Pagkatapos, ako ay magiging Diyos Espiritu, isip ni Bai Wanjia. Para sa kanya, ito ay isang napakalaking pagkakataon. Sa ganitong kasalanan, tiyak na nakapatay na siya ng isang Diyos, bulong ni Bai Wanjia habang nakikitang patuloy pang tumataas ang numero. Lalo niyang pinanghawakan ang kanyang hinala. 2,000, 3,000, patuloy ang pagtaas ng numero. Halos manggilalas na ang matanda. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kasalanan sa kahit anong nilalang. Kakaiba talaga ang Xenogeneic na ito, dapat na ba nating ihinto ang paglilitis? Tanong ng matanda kay Bai Wanjia. Sa sobrang bigat ng kasalanan, hindi na rin niya alam kung ano ang maaaring mangyari. Karaniwan, walang kumokontrol sa Extreme King's overbearing eye at hindi ito pumapatay ng sinuman. Pero sa ganitong antas, nakakatakot ang magiging hatol. Posibleng maduraj ang Xenogeneic. Hindi nila alam kung titigil ba ang bilang at magsisimula ang paglilitis. Kung kulang ang kapangyarihan ng paglilitis at kailangan ng ikalawang beses, kailangang maghintay ng 1 buwan bago muling magamit ang Extreme King's overbearing eye. Iniisip ni Bai Wanjia ang tungkol sa Space Garden at ang personalidad ng Diyos na naghihintay doon. Hindi na siya mapakali. Matandang Iron, hindi ba sinabi mong kung walang kumokontrol sa Extreme King's overbearing eye, hindi ito papatay? Tanong ni Bai Wanjia. Ganoon nga, talagang ganoon. Noon, wala pang sino mang umabot sa ganitong kasalanan. Hindi na nagpatuloy ang matanda. Kung ganoon, maghintay pa tayo, tahimik na tugon ni Bai Wanjia. 4,000, 5,000, 6,000, lalo pang bumilis ang pagtaas ng kasalanan. Nag-iba ang mukha ng matanda. Hindi siya makapaniwala. Nanginginig ang puso ni Bai Wanjia. Sabi niya sa matanda, matandang Iron, tapusin na natin ito at simulan ang paglilitis. Baka hindi kayanin ng katawan niya kung magpapatuloy ito. Tumango ang matanda. Tumayo siya at naglakad papalapit sa timangan. Pang! Biglang naputol ang kadena sa kaliwa na nag-uugnay sa plato at sa timangan. Nabali ang kaliwa, at bumagsak ang kanan. Ibig sabihin, ang timangan ng katarungan ay biglang nabasag. Ngunit ang itim at puting liwanag mula sa mata ng estatwa ay nagpapatuloy pa rin. Hawak-hawak pa rin nito si Hansen sa ere. Ang kabilang plato ay lumulutang din. Patuloy ang pagtaas ng numero, mas mabilis pa kaysa dati. Sa gitna ng kanilang pagkabigla, nakita ng matanda at ni Bai Wanjia na lumampas na sa 10,000 ang kasalanan ni Hansen. Nang umabot sa 10,000, huminto ang bilang. Pero ang itim at puting liwanag ng Extreme King's overbearing eye ay hindi pa rin tumigil. Wala pa ring senyales ng hatol. Patuloy nitong tinatanglawan si Hansen. Nagulat ang matanda. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tumigil ang sukatan ngunit walang hatol.
Hindi pa ito nangyari kailanman. Ibig bang sabihin hindi na kayang sukatin ang kasalanan ng nilalang na ito? Pero hanggang 10,000 lang talaga ang kayang ipakita ng Extreme King's Overbearing Eye. Parehong iyon ang naisip ng matanda at ni Bai Wanjia. Pang! Biglang nagliwanag ang estatwa ng pangalawang ninuno na may hawak ng Extreme King's Overbearing Eye. Sumabog palabas ang mga mata ng iskultura. Kabanata 2803. Namangha ang matandang lalaki at si Bai Wanjia. Ang overbearing eye ng Extreme King ay isang napakahalagang bagay para sa Extreme King. Kung may mangyaring masama rito, malaki ang magiging epekto nito sa buong lahi ng Extreme King. Pang! Sumabog mula sa mga uka ang mga itim at puting eyeball. Ang laki ng bawat isa ay kasinlaki ng isang bola ng football. Ang kalahati ay puti at ang kalahati ay itim. Naglalabas ito ng nakakasilaw na liwanag na itim at puti. Nagulat ang matanda. Biglang bumalot sa katawan niya ang isang apoy na kulay pilak, ramagasan na parang tsunami. Kinailangan niyang maging isang umuungal na demonyo upang supulan ang mga itim at puting eyeball. Ngunit sa isang saglit na pagdikit, naglaho ang lakas ng matanda. Parang abo na naglaho ang demonyong kapangyarihan niya. Dumiretso ang overbearing eye ng Extreme King sa harap ni Hansen. Napalaya ang katawan ni Hansen. Bago pa niya maunawaan ang nangyayari, pumasok na ang overbearing eye ng Extreme King sa kaliwang mata niya. Hindi maisip kung anong uri ng tanawin iyon, isang ball ang kasinlaki ng football ang biglang pumasok sa kaliwang mata ni Hansen. Malaki ang kanyang mga mata kumpara sa ordinaryong tao, ngunit hindi ito kasing laki ng football. Nang pumasok ang itim at puting liwanag, ang kaliwang mata ni Hansen ay parang sumabog na bulkan, naglalabas ng apoy na itim at puti. Sa tindi ng sakit, napahawak si Hansen sa kanyang mga mata. Hindi niya mapigilan ang pagsabog ng liwanag kahit anong pilit niyang pigilan. Nagulat sina Bai Wanjia at ang matanda. Hindi nila alam ang gagawin. Nakatitig lamang sila kay Hansen na nakalutang sa hangin, nakatikip ang mga kamay sa kanyang mata, habang umaagos ang liwanag na itim at puti sa pagitan ng kanyang mga daliri. Lahat sa paligid nila ay naging itim at puti na parang comics na walang kulay. Boom! 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 Umuga ang buong King's Kingdom na para bang may nabasag. Oh, hindi. Namutla si Bai Wanjia, halos maiyak. Mukhang nagkaroon ng problema ang overbearing eye ng Extreme King at naapektuhan ang depensa ng King's Kingdom. Bago pa siya makapag-isip ng higit, ilang makapangyarihang nilalang ang dumating. Ang isa sa kanila ay ang hari ng Extreme King mismo, si Bai King. Nakita ni Bai King si Hansen na lumulutang sa hangin, may apoy na itim at puti na lumalabas sa kanyang kaliwang mata. Humarap siya sa matandang lalaki. Old Iron, ano ang nangyayari? My lord? Magsasalita na sana ang matanda, ngunit pinutol siya ni Bai Wanjia. Ama, kasalanan ko ito. Lumuhad si Bai Wanjia at ipinaliwanag ang nangyari. Dalhin si Mr. White. Hindi sinisi ni Bai King ang anak. Bagkus, inutusan niya ang isa sa mga mandirigmang Extreme King. Nang bumalik ang sundalo, kasama na niya si Mr. White. Bai, paggalang sa inyong kamahalan. Yumuko si Mr. White. Mr. White, maipapaliwanag mo ba kung ano ang nangyari rito? Tanong ni Bai King, malamig ngunit may bigat na pumipisil sa kaluluwa. Tumingin si Mr. White kay Hansen. Mapait ang kanyang ngiti. Yumuko siya at nagsabi, kasalanan ko po. Patawarin ninyo ako. Bakit? Tanong ni Bai King. Sinabi ko po kay Prinsipe na kayang basagin ng overbearing eye ng Extreme King ang dalawang extreme bodies ng Xenogenic na ito. Hindi ko inasahan na maaakit niya mismo ang mata. Ako ang may sala. Ipinaliwanag ni Mr. White ang lahat. Pagkatapos, tumingin si Bai King kay Bai Wanjia. Totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Opo, mahina at nanginginig na sagot ni Bai Wanjia. Kung ganoon, bakit hindi mo pinatigil nang makita mong kakaiba ang takbo ng Sin Meter? Tanong ni Bai King. Hindi makasagot si Bai Wanjia. Ang iniisip lang niya ay ang Space Garden at ang personalidad ng Diyos. Father, may nais po akong sabihin ng pribado. Ginigilid ang ngipin ni Bai Wanjia. Sabihin mo. Kumalat ang di nakikitang kapangyarihan ni Bai King upang isarado ang paligid. Isiniwalat ni Bai Wanjia ang lahat tungkol kay Hansen at ang kanyang sariling mga plano. Talaga bang ganoon? Nabigla si Bai King nang marinig. Malaki ang epekto ng sinabi tungkol sa personalidad ng Diyos. Ako'y naging hanggal at sakam, sagot ni Bai Wanjia, nakayuko. Kung wala kang ambisyon at tapang, hindi ka magiging anak ko. Pero ang paraan mo ay hilaw pa rin, sagot ni Bai King. Hindi pa niya natatapos ang sinabi nang biglang bumagsak si Hansen mula sa ere. Patong.
Tumama siya sa sahig ng bulwagan. Wala nang apoy na itim at puti sa kanyang kaliwang mata, ngunit hindi na ito kagaya ng dati. Ang kaliwang mata niya ay may puting eyeball na may itim na pupil, malinaw ang pagkakaiba. Puti gaya ng nyebe, itim na parang tinta, ngunit walang buhay. Parang mata ng bangkay. My lord, kasalanan ko po na hindi ko nabantayan ng maayos at nagkaroon ng aksidente ang overbearing eye ng Extreme King, paghingi ng tawad ng matanda. Iwinasiwas ni Viking ang kanyang kamay. Hindi mo kasalanan, Old Iron. Matagal ka ng tapat na tagapagbantay ng Lohol. Huwag mong okoan ang sisi. Lumapit si Viking kay Hansen. Pakiramdam ni Hansen ay napakasama ng kanyang kalagayan. Maging si Viking mismo ay naroon. Sigurado siyang may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Habang papalapit si Viking, tumindi ang lungkot ni Hansen. Kung ganito rin lang, mas mabuting mauna na akong kumilos. Tumayo siya, itinuwid ang katawan, inangat ang dibdib, at buong tapang na tumitig ng diretso kay Viking. Hindi siya yuyuko. Kabanata 2804. Natigilan si Hansen habang nakatitig kay Viking. Hindi niya alam kung ano ang ibig nitong sabihin. Kung sasama ka sa akin, pwede mong apihin ang iba ng walang takot, sabi ni Viking habang inaakay si Hansen palabas. At walang sino mang mangangahas na apihin ka. Ikaw lang ang makakapanloko sa iba, pero wala ni isa ang makakaloko sa'yo. Lahat ng mga elitista ng Extreme King ay may kakaibang tingin. Hindi nila alam kung ano ang iniisip ng kanilang hari. Walang sino man ang tunay na nakakaunawa sa puso ng hari, lalo pat ito ang haring muntik ng sakupin ang buong universo. Kaya walang nang ahas magsalita. Tahimik lang nilang pinanood si Viking na hawak ang kamay ni Hansen habang inilalabas siya sa lohol. Nagulat din si Hansen. Masyado itong biglaan. Malayo sa inaasahan niya ang iniisip ni Viking, kaya hindi siya nakagalaw. Akala ni Hansen mamamatay na siya, pero hindi. Sa halip, dinala siya ni Viking sa isang palasyo. Doon, mga magagandang babae ang nagpagaling ng kanyang sugat, at may mga alila pang nagdala ng mag-agarang damit. Maaari siyang kumain ng kahit anong gusto niya. Pakiramdam ni Hansen ay nananaginip siya. Hindi pa siya kailanman nakatanggap ng ganitong trato. Napakalaki ng palasyo. Maliban kay Viking, puro babae ang naroon. Si Hansen ang pangalawang lalaki sa lugar na iyon. Hindi na nakapagtataka kung bakit sinasabi sa mga alamat na si Viking ay isang makamundong tirano. Ngayon naiintindihan ko na. Huwag nang tingnan pa ang iba, ang dami niyang anak at walang katapusang magagandang babae dito sa palasyo. Maliwanag na malabog siya. Nakahilata si Hansen sa isang silya. Isang babae mula sa lahing feather ang katabi niya, hinihiwa ang prutas at sinusubo sa kanya. Nang malasahan niya ito, parang prutas na buhay ang kinain niya. Uminit ang kanyang katawan at ang bawat himaymay ng balat niya ay nakaramdam ng kasiyahan. Habang patuloy na kumakain, naisip ni Hansen, maski ang mga pagkain dito ay ordinaryo lang para sa kanila, pero sa labas ay mga mataas na uri ng xenogenic fruit. Kahit alin dito kayang magangat ng isang baron papuntang Viscount. Sobrang yaman nila. Nanatili siya roon ng 15 araw. Lahat ng hilingin niya ay agad binibigay. Walang nagbabantay sa kanya. Pwede siyang maglibot kahit saan sa palasyo. Sa buong panahong iyon, hindi niya nakita si Viking. Parang nakalimutan siya nito matapos siyang dalhin doon. Hanggang isang araw, dumating si Viking na nakasuot ng berdeng kasuotan. Ngumiti siya at tinanong si Hansen, nakasanayan mo na ba ang pamumuhay dito? Kung may hindi ka nagugustuhan, sabihin mo lang. Mr. Viking, sabihin mo na lang ng diretsahan. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi nagpapadala si Hansen sa luho. Alam niyang hindi ito ginagawa ni Viking dahil sa kabutihan ng puso. Sigurado siyang may plano ito. Iwinasiwas ni Viking ang kamay. Lumabas ang lahat ng lingkod at mga babae. Naupo siya sa isang batong upuan katabi ni Hansen, nagbuhos ng tsaa, at uminom. Wala akong magagawa, wika niya. Nagkaisa ka na sa aking overbearing eye ng Extreme King. Kung wala ang Geno armament na iyon, halos walang saysay ang depensa ng King's Kingdom. Kailangan ko ang tulong mo. Tiningnan siya ni Hansen nang may pagtataka. Ang tirano ng mga alamat ay nagsasalita ngayon ng may pagpapakumbaba. Hindi niya inaasahan ito. Sa tatlong pinakamakapangyarihang lahi, ang Ancient God ay walang ambisyong sakupin ang universo. Ang Very High ay walang pakialam. Kaya ang Extreme King ang masasabing leader ng lahat. Sa isang hari na gaya nito, kahit nasa bilyong liwanag taon pa ang layo ng kalaban, kung gugustuhin niyang patayin, mamamatay ito. Ngayon, parang isang malungkot na gitnang edad na lalaki si Viking na nagbubukas ng damdamin sa kanya.
Kung hindi lang sila nasa palasyo, baka hindi niya akalaing siya ang hari ng Extreme King. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, sabi ni Viking nang may kabab ang loob. Isa lang akong normal na nilalang sa universo. Hindi ako gaya ng mga Diyos sa kanilang mataas na pwesto. Ngayon, dalawa ang pagpipilian ko. Una, patayin ka at bawiin ang aking overbearing eye. Kung gagawin ko iyon, maibabalik sa normal ang depensa ng Extreme King. Nanlamig si Hansen. Ngunit ngumiti si Viking at nagpatuloy. Pero hindi ko iyon gagawin. Ang pag-unlad ng isang lahi ay gaya ng bangkang lumalaban sa agos. Kung hindi ka uusad, babagsak ka. Matagal nang nasa tuktok ang Extreme King, ngunit hindi na kami umuunlad. Kung may pagkakataon, kahit maliit, susubukan ko. Kaya napili kong gawin ang kabilang landas. Kung handa kang tumulong, maaaring umunlad ang aming lahi. Nakunat ang noo ni Hansen. Gusto mo ba akong isama sa Space Garden? Tumawa si Viking. Masyado mong minamaliit ang sarili mo. Ang personalidad ng Diyos ay mahalaga, pero hindi ko iyon pinapahalagahan. Ikaw ang gusto ko. Tahimik ngunit malakas ang dating ng kanyang tinig, parang tanaw niya ang buong mundo. Ako, hindi naintindihan ni Hansen. Oo, ikaw. Kung totoo ngang ikaw ang pumatay sa Diyos sa Space Garden, ibig sabihin kalahating Diyos ka na. At ngayon, pinag-isa ka pa ng overbearing eye ng aking ninuno. Gusto kong makita hanggang saan ka aabot. Kung papayag ka, ikaw ang magiging una at huli kong estudyante. Hihijitin mo pa ang mga anak ko. Itataas kita sa True God class. Nagulat si Hansen. Mabilis ang tibok ng puso niya. Anong pakinabang mo rito? Tanong niya. Mahirap paniwalaan na tutulungan siya ng isang tirano para lang sa wala. May sarili akong dahilan, malamig na sagot ni Viking. Isipin mo na lang na tinutulungan kita. Ang tanong, tatanggapin mo ba o hindi? May pagpipilian ba ako? Ngumiti si Hansen ng mapait. Ngumiti rin si Viking. Ayokong pinipilit ang tao. Dapat kusa ito. Kung ayaw mo, mamamatay ka. Hindi kita pahihirapan. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan, babawiin ko ang aking overbearing eye, at bibigyan kita ng engranding libing. Gusto kong mabuhay, sagot ni Hansen nang may pilit na ngiti. Kung ganoon, maghanda ka sa mga susunod na araw. Wala pa akong naging estudyante, at ikaw ang magiging una at huli. Maghahanda tayo ng engranding seremonya. Gusto kong malaman ng buong universo na estudyante kita. Tama, ano nga ulit ang pangalan mo? Kung wala ka, bibigyan kita ng pangalan. Isasama pa kita sa aking angkan. Holy baby, mabilis na sagot ni Hansen. Ayaw niyang gamitin ang apelyido ni Viking. Holy baby ang pangalang ibinigay ni Hansen sa pulang batang kasuotan. Kung iyon pa rin ang kanyang katauhan, gagamitin na rin niya ang pangalang iyon. Holy baby, magandang pangalan, ani Viking habang nakapikit ang mata. Simula ngayon, si Holy baby ay estudyante ni Viking. Ang nag-iisa niyang estudyante. Kabanata 2805. Karamihan sa mga ordinaryong tao ay inisip na nabaliw na si Viking. Tanging ang mga nakakatakot na tao lamang ang nakakaunawa kung ano ang balak ni Viking. Ngunit ang Xenogeneic na iyon ay walang kasaysayan o pangalan. Kilala lamang siya bilang Holy Baby. Isa siyang batang anyo na tila 5 o 6 na taong gulang. Maliban doon, walang nakakaalam ng iba pa tungkol sa kanya. Walang nakakaalam ng tiyak na lahi niya o kung saan siya nagmula. Maraming piling tao ang inimbitahan ni Viking upang dumalo sa seremonya ng pagiging guro. Ang mga dumalo ay sabik na matutunan ang lahat ng maaari tungkol sa Xenogeneic na tinatawag na Holy Baby. Ngunit hindi nila matukoy ang kanyang antas o katawan, na lalo pang nagpagulat sa kanila. Akala ni Hansen na nais lamang siyang gawing estudyante ni Viking upang itali siya sa Extreme King at maagaw ang Space Garden. Ngunit matapos maging opisyal ang ugnayan ng guro at mag-aaral, hindi na muling binanggit ni Viking ang Space Garden. Hindi rin niya pinigilan si Hansen na pumunta saan man niya gusto. Kahit gusto pa nitong lisanin ang kaharian ng Extreme King, hindi siya pipigilan ni Viking. Habang nasa malapit lamang sa tarangkahan ng Extreme King, nag-iisip si Hansen kung aalis ba siya. Bigla niyang nakita si Mr. White na lumilipad. Mr. White, hindi masamang lugar ang Extreme King, sabi ni Mr. White. Siguro mas mabuting manatili ka muna rito. Alam mo bang gusto kong umalis? Tanong ni Hansen, nagtataka kung alam ba talaga ni Mr. White kung sino siya. Ngumiti si Mr. White. Kung hindi ko alam, bakit ko ipapadala ka sa law hall? Nalaman mo na ba kung sino ako noon pa? Natigilan si Hansen. Bigla niyang naunawaan na sinadya ni Mr. White na dalhin siya sa law hall.
Paano mo nalaman na magagawa kong pagsamahin ang Extreme King's Overbearing Eye? Tanong ni Hansen na litong-lito. Hindi ko alam, umiling si Mr. White. Gumawa lang ako ng kalkulasyon. Bagaman nagbabago ang gulong ng kapalaran, may ilang hinaharap na mahihinuha. May mga panuntunan upang makaiwas sa kapahamakan. Sa aking pagtatantya, kung pupunta ka roon, makakakuha ka ng mas maraming lakas buhay at mas magandang resulta. Kaya inudyukan kitang subukan. Mister, napakalakas ng loob mo. Paano kung hindi ko nagawang pagsamahin ang Extreme King's Overbearing Eye? Halos natawa at naluha si Hansen sa parehong oras. Ngumiti si Mr. White. Sa mundong ito, walang tiyak. Kapag wala kang tiyak na solusyon, piliin ang may pinakamalaking posibilidad. Kung minalas at may masamang mangyari, iyon ay nakatakda. Bahagi iyon ng disenyo ng buhay. Alam ni Hansen na may katwiran ang sinasabi, ngunit nakakatakot pa rin. Buti na lang hindi ka nagkamali. Kaya ba't ginawa mo rin akong manatili sa Extreme King? Iyon ay hindi na kailangang hulaan, tugon ni Mr. White. Tinanggap ka ni Viking, isang dayuhang Senegeneic, bilang estudyante. Isang malaking pribilehiyo iyon. Ngayon, maraming nakakatakot na nilalang sa universo ang nakatingin sa'yo. Gusto nilang malaman kung bakit ka tinanggap ni Viking. Walang magtatangkang galawin ka habang nasa Extreme King ka. Pero kapag umalis ka, tiyak maraming magtatangkang kidnapin ka para sa kanilang maruming eksperimento. Napakatuso ni Viking. Gusto niya akong gawing simbolo ng Extreme King, unawa ni Hansen. Minamaliit mo siya, sagot ni Mr. White. Kung iyon lang ang kaya niya, hindi siya magiging pinuno ng Extreme King. Hindi rin magiging matatag ang Extreme King kung ganoon lang. May mas malaki pa siyang plano. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita. Kaya ayon sa iyo, kailangan kong ikulong ang sarili ko dito, nakasimangot na sabi ni Hansen. Umupo ka lang at hintayin ang susunod na mangyayari, sagot ni Mr. White na tila wala ring ibang ideya. Matagal na nag-isip si Hansen at nakumbinsing tama si Mr. White. Kung wala namang masamang balak si Viking, mas mainam na manatili sa Extreme King. Tatanungin ko, paano naging ganito ang katawan mo? Musisi ni Mr. White sa suliranin ni Hansen. Nais ding itanong iyon ni Hansen kay Mr. White. Ikinwento niya ang nangyari nang maging transmutation class siya. Matapos makinig, nag-isip si Mr. White at sinabi, kung kaya mong magsanay ng 4 na Geno Arts hanggang sa deified class, napakahusay na noon. Kung tama ang hula ko, maayos ang pag-level up mo. Normal lang ito. Kung normal, bakit hindi ko magamit ang aking kapangyarihan? Tanong ni Hansen. Alam mo ba kung bakit nahahati sa primitive, transmutation, larvae, butterfly, at true god ang deified class? Ngumiting tanong ni Mr. White. Hindi, sagot ni Hansen habang umiling. Sa totoo lang, ang buong proseso ay tungkol sa pagsilang ng isang tunay na Diyos, paliwanag ni Mr. White. Kapag naging butterfly, para kang anak ng tunay na Diyos. Bago iyon, prototype ka pa lamang. Hindi pa buo ang katawan kaya hindi magamit ang kapangyarihan. Sa universo, bihira ang maging tunay na Diyos. Kadalasan, nakasalalay sa kasunod na pagsasanay. Ang 5 yugto ay simulasyon ng proseso. Kung tama ang hula ko, nang maging deified ka at nagsama ang 4 mong genes, nagbago ang anyo ng katawan mo at naging kahawig ng isinilang na Diyos. Kaya nang maging transmutation ka, para kang fetus na patuloy na lumalaki. Kapag umabot ka sa larvae o butterfly, saka lalabas ang tunay mong kapangyarihan. Nagpatuloy siya, hindi iyon masama. Ang primitive genes ng tao ay mula sa crystallizers, hindi ganoon katibay. Sa muling pagbabagong ito, parang isinilang kang muli bilang isang tunay na Diyos. Malaki ang pakinabang niyan sa'yo. Naway ganoon nga, sagot ni Hansen, gumaan ang loob matapos marinig si Mr. White. Nagpalitan pa sila ng kaalaman, at nagpas siyang manatili muna si Hansen sa Extreme King. Ayokong maging estudyante kung ano-ano lang. Hindi ba't sinabi ni Viking na ibibigay niya ang lahat? Hihingiin ko na lang ng mga deified Senegeneic genes. Kung marami, baka makapunta ako sa larvae class. At sana, maging butterfly. Matapos iyon, bumalik si Hansen sa palasyo. Seryoso ang palasyo, kahit ang mga anak ni Viking ay hindi basta nakakapasok ng walang pahintulot. Ngunit binigyan si Hansen ng espesyal na treto. Malaya siyang makapasok kahit kailan niya gusto. Dahil dito, nabahala ang mga asawa at anak ni Viking. Ngunit wala ni isa ang naglakas loob na magsabi. Mas lalong naging mausisa ang iba tungkol kay Hansen. Gusto nilang malaman kung ano ang espesyal sa kanya at bakit siya kinukupkup ni Viking ng ganoon. Nang pumunta si Hansen sa silid-aral ni Viking, naroon si Baiwanjia. Holy baby, nandito ka. Umupo ka, magiliw na sabi ni Viking.
Si Bai Wanjia, na isang prinsipe, ay nakatayo lamang, ngunit si Hansen ay pinaupo. Binuksan ni Hansen ang kanyang bibig. Mahal na hari, sinabi ninyong maaari kong hingin ang anumang nais ko. Ngayon, kailangan ko ng deified xenogeneic genes. Mga 3 o 4 na daan. Alam niyang sobra ang hinihingi, at hindi niya inaasahang ibibigay lahat, ngunit alam niyang makakakuha siya ng marami. Sige. Laking gulat ni Hansen nang pumayag agad si Viking. Pagharap kay Bai Wanjia, sinabi niya, Wanjia, dalhin mo si Holy Baby sa 9 Defense Palace. Sa kanya na iyon ngayon. Nabago ang ekspresyon ni Bai Wanjia. Bagaman mabilis itong bumalik sa normal, nakita pa rin ni Hansen na lubos itong nenas. Kabanata 2806. Habang naglalakad silang magkasabay ni Bai Wanjia, tinanong ni Hansen, Crown Prince, ano ba ang 9 Defense Palace? Hindi ko alam, malamig na sagot ni Bai Wanjia. Nagulat si Hansen. Sa paraan ng pag-iisip ni Bai Wanjia, kahit pa may bagay na ikinainis niya, hindi niya ito ipapakita sa mukha niya. At saka, ito ay bagay na iniutos mismo ni Viking sa kanya. Kahit ayaw niyang gawin ang ipinapagawa, hinding-hindi niya ito ipapakita kay Hansen. Ngayon, malinaw na nagpapakita siya ng emosyon. Ibig sabihin, ang bagay na ito ay tunay na nakatrigger sa kanya. Dumating na sa punto na hindi niya makontrol ang sariling emosyon. Nagpatuloy si Hansen sa paglalakad at pag-iisip. Ano bang klaseng lugar ang 9 Defense Palace? Habang nasa daan, nanatiling malamig si Bai Wanjia. Wala siyang imak. Nakakatakot iyon. Hindi na tinangkang asarin pa siya ni Hansen. Sumunod na lamang siya kay Bai Wanjia hanggang sa makarating sila sa isang purpurang palasyo. Ang palasyong iyon ay gawa sa purpurang metal. Hindi alam ni Hansen kung anong klase ng metal iyon. Ang kakaiba sa palasyong ito, wala itong bintana. Isang napakalaking purpurang palasyo, tila umaabot sa libo-libong milya ang haba, ngunit wala ni isang bintana. Iisa lamang ang pasukan, nasa harap. Ang pintuan ay kasinlaki ng bundok. Sa itaas ng pintuan, may nakasulat na Plaque 9 Defense Palace. Tinitigan ni Bai Wanjia ang pinto ng 9 Defense Palace. May halong pagsisisi ang tingin niya at sabay sabi, nandito na. Kaagad siyang tumalikod at umalis. Wala na siyang ibang sinabi kay Hansen. Galit na galit si Bai Wanjia. Mukhang napakarami talagang kayaman ang laman ng 9 Defense Palace. Kung sinabi ni Viking na ibibigay niya sa akin ang mga deified xenogeneic genes, malamang tambak ang mga ito rito. Ito ba ay imbakan ng mga deified xenogeneic genes? Napuno ng pananabik si Hansen. Kung may benepisyo siyang makukuha mula sa Extreme King, hinding-hindi siya magtitipid. Kukunin niya ang lahat ng kaya niyang makuha. Walang bantay ang malaking palasyo, kaya inilabas ni Hansen ang purpurang susi na gawa sa metal na ibinigay ni Viking. Ipinuwesto niya ang susi sa butas ng pinto. Inikat ni Hansen ang susi, ngunit hindi bumukas ang higanteng pinto. May nakita siyang estatwa ng xenogeneic na nakadikit sa pinto. Kumislap ang mga mata nito at biglang tumama ng liwanag kay Hansen, saka siya hinigop papasok. Parang isang teleportation device. Pagbalik ng kanyang paningin, nasa loob na siya ng palasyo. Sa harap niya, may kalahating bilog na plaza. Sa magkabilang gilid, nakahanay ang maraming estatwa ng xenogeneic na gawa rin sa metal. Iba't iba ang laki, mayroong 300 talampakan ang taas, mayroon din kasing liit lang ng bola. Lahat ng hugis at laki ay naroroon. Sa dulo ng plaza, nakapalibot sa bilog na pader, may 9 na malalaking pinto. May mga sulat sa bawat isa, ngunit hindi iyon nakasulat sa karaniwang wika kaya hindi mabasa ni Hansen. Paano kung hindi sinabi sa akin ni Bai Wanjia kung ano ang narito dahil ni siya mismo ay hindi alam kung ano ang nasa likod ng 9 na pintong ito? Nagdalawang isip si Hansen. Pumili siya ng isang pinto at ipinasok ang susi. Dahan-dahang tumaas ang pinto. May nakita siyang daan sa loob, tila patungo sa isa pang palasyo. Kung gusto akong sakta ni Viking, hindi niya na kailangang gawin pa ang ganitong kahirap na plano. Hindi siguro delikado ang lugar na ito. Habang iniisip iyon, nagpatuloy pa rin si Hansen. Pagdaan sa napakahabang pasilyo, nakarating siya sa isang napakalaking estruktura. Palasyo sa loob ng palasyo. Napamulagat si Hansen nang makita ang malawak na espasyo sa unahan. Sunod-sunod na nakahilera ang mga palasyo, bawat isa ay kasinlaki ng basketball court. Napansin niyang may bilang ang bawat palasyo. Ang una niyang nakita ay 0001. Sunod-sunod ang mga numero. Tumingin-tingin si Hansen, ngunit hindi niya alam kung gaano karaming palasyo ang naroon. Mukhang tama ang hinala ko. Isa itong imbakan ng Extreme King. Pero talagang ibibigay kaya ni Viking sa akin ang mahiwagang susi para makuha ang mga bagay ng Extreme King.
Nagduda si Hansen, ngunit pakiramdam niya, hindi iyon ganoon kadali. Katsa-cha. Habang iniisip iyon ni Hansen, binuksan niya ang pintong may tatak na 0001. Kaagad niyang nakita ang isang higanting Zinegenic na parang dambuhalang unggoy. Roar! Nang makita si Hansen, sumigaw ito ng galit. Tumindig ang makapal na itim na balahibo nito at lumitaw ang mga kadena ng itim na enerhiya, parang isang demonyong muling isinilang. Sa sumunod na saglit, tinamaan ito ng liwanag mula sa langit. May lumitaw na mahikang sumpa na pumihil sa kapangyarihan ng dambuhalang unggoy. Kahit anong pilit nitong kumawala, hindi ito nakatakas sa puwersa ng mahika. Deified Zinegenic, ibig sabihin hindi mga Jin ang iniimbak dito, kundi mismong buhay na Deified Zinegenic. Kung bawat palasyo ay may nakakulong na ganito, ilan kaya lahat ito? Namangha si Hansen. Ngunit malamig siyang ngumiti at nagsalita, Viking. Sa tingin mo ba hindi ko kayang lumaban, at hindi ko kayang patayin ang mga Deified Zinegenic na ito? Agad na tumawag si Hansen ng Beast Soul. Nababalutan ng kanyang buong katawan ng anyo ng Red Blood Demon. Isinuot niya ang kaluluwa ng Peacock King at kinuha ang 6-core Snake Bow. Kahit hindi niya magamit ang sariling kapangyarihan, sapat na ang 3 Deified Beast Soul para madali niyang mapatay ang isang primitive Deified Zinegenic. Ang dambuhalang unggoy ay nakapigil pa rin, kaya't hindi ito makalaban. Hinailan ni Hansen ang busog ng 6-core Snake Bow at ginamit ang Heart Connection na kapangyarihan. Pinakawalan niya ang isang palaso papunta sa ulo ng dambuhalang unggoy. Katsa! Tinamaan ito sa ulo. Hindi makakilos, at nawasak ang bungo nito. Kahit nagngangalit, wala itong laban. Paulit-ulit na panyana ni Hansen hanggang tuluyan na itong mamatay. Zinegenic Deified Hunted. Black Demon Ape, Deified Zinegenic Gene Found. Inalis ni Hansen ang mga seal sa palasyo. Tinitigan niya ang napakalaking bangkay ng Black Demon Ape at nakaramdam ng panghihinayang. Napatay ko nga, pero napakalaki nito. Paano ko ito kakainin? Kung nandito lang sana ang Flower Gods para gawing likidong Gino at inumin ko ng isang lagok. Wala na, titignan ko na lang ang iba pang mga palasyo kung may mga Deified Zinegenic din doon. Inilapag ni Hansen ang katawan ng Black Demon Ape at lumabas ng palasyo. Lumapit siya sa palasyong may tatak na 0002. Binuksan niya iyon at may nakita siyang isa pang nakakulong na Zinegenic. Hindi ito Black Demon Ape. Sa halip, balot ito ng purpurang baluti. Hindi ito sumigaw kay Hansen gaya ng nauna. Malamig lang nitong tinitigan siya. Nagningning ang mga mata nito mula sa loob ng baluti at nagbuga ng purpurang liwanag, para bang sinusuri mismo ang mga baga ni Hansen. Hinailan ni Hansen ang busog ng 6-core Snake Bow at pinakawalan ng palaso. Ang mga Zinegenic dito ay para sa kanya upang patayin, kaya hindi siya mag-aatubili. Higit pa ito sa basta pagkakaroon ng Deified Zinegenic genes, may tsansa pa siyang makakuha ng Beast Soul. Dong! Tumama ang palaso sa baluti ng Zinegenic, ngunit walang iniwang marka. Pumutok ang liwanag ng palaso sa tama. Kabanata 2807. Hindi gumalaw ang Zinegenic, malamig lang nitong tinitigan si Hansen na para bang isa lang siyang payaso. Kaya't hindi na ipinilit ni Hansen ang pag-atake. Lumabas siya sa palasyong may tatak na 0002 at nagpa siya na suriin pa ang ilang palasyo. Napansin niyang walang laman ang 0003 at 0004. Pagdating niya sa palasyong 0005, may nakita siyang panibagong Zinegenic. Ngayon, hindi umatake si Hansen. Dahil hindi na kailangan. Nakita niyang isang nakakatakot na Zinegenic, anyong parang snow dragon, na bumubuga ng nagyayelong hangin at nyebe. Isang tingin pa lang ni Hansen, alam na niyang isa iyong larvae class. Kaya't alam niyang hindi niya iyon mapapatay agad. Hindi ko alam kung ilan pang Deified Zinegenic ang nakakulong dito, pero napakataas ng kalidad nila. Tumigil si Hansen sa paghahanap. Ang nakuha niyang Black Demon Ape gene ay sapat na para may makain siya sa mga susunod na araw. Hinailan niya palabas ng 9 defense palas ang bangkay ng Black Demon Ape. Pagkalabas niya, inalis niya ang paggamit ng Beast Soul. Tinawag niya ang ilang bantay ng Extreme King upang tulungan siyang hilahin ang bangkay pabalik sa palasyo. Hindi nagtagal, napansin ni Hansen na kakaiba ang tingin sa kanya ng mga bantay at mga alila. Bakit ninyo ako tinitingnan ng ganyan? Tanong ni Hansen sa isa sa mga alila. Patawad po, Ginoong Holy Baby. Natatakot ang alila at kaagad na lumuhad sa sahig. Tinanong ko, bakit ninyo ako tinitingnan? Sagutin mo lang. Sumimangot si Hansen. Ako, ako? Nanginginig at naguguluhan ang alila na hindi makapagsalita. Ikaw ay napakalakas, Ginoong Holy Baby. Mula sa malayo, may boses na umalangaw-ngaw.
Isang Maringal na babae ang lumapit, nakasuot ng napakagarbong damit. Isa siyang Extreme King. Maraming alil ang kasama niya na malamig ang tingin kay Hansen. Sino ka? Alam ni Hansen na malamang isa ito sa mga asawa ni Viking, ngunit dahil napakarami ng asawa ni Viking, hindi niya na sila kilala isa-isa. At wala rin siyang pakialam. Xenogeneic pa rin talaga ang Xenogeneic. Walang modo, malamig na sabi ng Maringal na babae, puno ng kayabangan. Wala kang takot, yumuko ka sa Reyna, sigaw ng isa niyang alila. Oh, ito pala ang asawa ng aking guro. Ngumiti si Hansen, ngunit hindi siya yumuko. Si Viking ang pumilit sa kanya na tanggapin ito bilang guro. Hindi niya kailanman ginusto ang manatiling estudyante doon, kaya't wala siyang balak magpakumbaba sa lahat ng asawa ng hari. Bukod pa rito, kung ito nga ang Reyna, ibig sabihin siya ang ina nina Baiwanjia at Baiwachang, mga kaaway ni Hansen. Kaya't wala siyang dahilan para igalang ito. Inisip ni Hansen na talagang nagpunta ang babae para manggulo kaya't hindi siya basta-basta susuko. Lalong nainas ang Reyna at inutusan ang isa sa kanyang alila. Bao Ying, turuan mo siya ng mga alituntunin dito sa palasyo para hindi na siya makagawa ng gulo. Ginoong Holy Baby, dapat kayong yumuko sa Reyna. Ang alila, si Bao Ying, ay nakasuot ng puting kasuotan na parang sa madre. Wala siyang belo, at nakataas ang buhok niya sa bun. Makinis na parang jade ang balat ni Bao Ying. Napakaganda niya, tila isang diwata mula sa alikabok. Ang mukha niya ay perpektong obra ng Diyos. Ipinakita ni Bao Ying kay Hansen kung paano yumuko. Isang kalahating luhod na galaw na ginawa niya ng napaka-elegante. Nang ibinaba niya ang ulo niya, umumbok ang kanyang leeg na parang puting jade, kahawig ng leeg ng isang sisni, napakaganda. Swerteng matanda si Viking. Halos lahat ng babae sa palasyo ay magaganda at kaakit-akit, biro ni Hansen bilang papuri. Ngunit hindi pa rin niya ginawa ang itinuro ni Bao Ying. Lalong dumilim ang mukha ng Reyna. Sa huli, inutusan niya, Bao Ying, dalhin mo siya sa Manners Department para maturuan siya. Opo, sagot ni Bao Ying. Hinarap niya si Hansen at mahinahong sinabi, Ginoong Holy Baby, pumarito po kayo sa Manners Department. Wala akong oras para dyan. Kayo na lang ang pumunta. Sagot ni Hansen habang papalayo, handang bumalik sa kanyang hardin. Patawad, Ginoong Holy Baby, wika ni Bao Ying. Itinaas niya ang daliri niya at may sumulpat na bulaklak ng Sakura. Lumipad ito patungo kay Hansen. Hindi ako makapaniwala, napakabata pa niya pero deified na siya. Nabigla si Hansen. Agad siyang umilag, ngunit ang Sakura ay tila may sariling buhay. Parang paru-parong may pakpak na sumusunod sa galaw ni Hansen. Hindi niya ito maiwasan, at malapit na itong tumama sa kanya. Nanlamig ang mga mata ni Hansen at biglang lumitaw sa kanyang kamay ang isang bungo. Mula sa mata nito, sumiklab ang berdeng liwanag at winasak ang Sakura. Ito ang Yinehead Ghost Beast Soul. Nalaman ni Hansen na isa pala itong sandatang Beast Soul, ngunit hindi pa siya kailanman gumamit ng bungo bilang sandata. Maganda naman ang epekto nito, pero medyo mahina kumpara sa 6-core Snake Bow. Kaya't bihira niya itong gamitin. Pero sa pagkakataong ito, nasiyahan siyang gamitin muna iyon. Naglakas loob pa siyang lumaban, malamig na sabi ng Reyna. Paano ka nakagamit ng Xenogeneic Treasure dito sa palasyo? Bao Ying, pabagsakin mo siya. Tumingin si Bao Ying kay Hansen at napabuntong hininga. Ginoong Holy Baby, mas mabuti pang sumama na lang kayo sa akin sa Manners Department. Bao Ying, inutusan kitang pabagsakin siya. Matindi ang inis ng Reyna at mariing sumigaw. Opo, sumang-ayon si Bao Ying. Inilabas niya ang isang maliit na sisidlang parang porselanang puti. Alam ni Hansen na iyon ang Geno armament ni Bao Ying. Hindi niya ito minamaliit. Hinawakan niya ang bungo at hinarap ang sisidlan sa kamay ng babae. Nang itaas ni Bao Ying ang sisidlan, biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Viking. Anong ginagawa ninyo? My King. Yumuko ang lahat kay Viking. Lumapit si Viking sa Reyna at tinitigan si Hansen. Reyna ko, anong ginagawa mo rito? Sumagot ang Reyna, bastos ang batang ito. Nilapastangan niya ako at gumamit pa ng Xenogeneic Treasure sa loob ng palasyo. Ituturo ko lang sana sa kanya ang leksyon. Sino ang nakakaalam kung anong gulo ang gagawin niya sa hinaharap? Humarap si Viking kay Hansen. Holy Baby, totoo ba ito? Ngumiti si Hansen. Guro, bantayan mo naman ang asawa mo. Kapag naiinip siya, pinipilit niyang paluhurin ang tao sa harapan niya. Wala akong oras para dyan. My King, narinig ninyo. Bastos talaga siya. Galit na galit ang Reyna. Nang makita ito ng mga alila, nabigla sila.
Wala pa silang nakitang sino mang nakipag-usap kay Viking ng ganoon. Inasahan nilang mapaparusahan si Hansen ng husto. Hindi siya bastos, iba lang ang lahi niya. Iba rin ang kanilang kaugalian at pagpapakita ng respeto. Hindi natin kailangang ipilit sa kanya ang mga patakarang itinakda natin para sa ating sarili. Pagkasabi nito ni Viking, halos hindi makapaniwala ang lahat. Para silang nananaginip. Viking, mukhang hindi mapalagay ang Reyna. May sasabihin pa sana siya pero pinutol na siya ni Viking. Tahimik muna si Viking bago nagsalita. Sige na, Shangrong, hinahanap din naman kita. Holy baby, bumalik ka na. Bao Ying, turuan mo pa rin si Holy baby ng mga alituntunin pero ituturo mo lang. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Naiintindihan. Opo, Viking. Bahagyang yumuko si Bao Ying, halatang nahihiya. Kabanata 2808. Pagkalat ng balitang ito, marami sa mga piling mandirigma ng Extreme King ang nakaalam na sobra-sobra ang pagkakampihan ni Viking kay Holy Baby. Kahit ang panganay na anak ni Viking ay hindi nakatanggap ng ganoong marangyang pagtrato. Sa katunayan, si Viking ay palaging mahigpit sa kanyang mga anak. Bihira siyang magpakita ng ganoong klaseng paglalamang. Mas nakakagulat pa ay ang pagbibigay ni Viking ng pahintulot kay Holy Baby na makapasok sa Nine Defense Palace. Nang kumalat ang balitang nakita ng marami ang bangkay ng Black Demon 8, hinala nila kung ano ang nangyari. Mas ikinagulat nila ito kaysa sa anumang pangyayari sa palasyo. Mr. Holy Baby, maaari ka na bang magsimulang matuto ng tamang asal ngayon? Si Bao Ying ay nakatingin kay Hansen na nakahiga sa isang duyan. Halatang wala na siyang pag-asa at same time na nakiusap. Kung siya lang ang masusunod, hindi na niya gugustuhing turuan pa si Hansen. Ngunit dahil inutos ito ni Viking, wala siyang magagawa kundi sundin. Komendat si Hansen at nagsabi, ang pangalan ko ay Holy Baby, at ang pangalan mo ay Bao Ying. Napaka-aksidenteng pareho tayo ng pangalan na may kahulugan. Dahil sa kapalarang ito, maaari mo bang sagutin ang isang tanong? Bukod sa mga aral ng tamang asal, wala akong ibang alam, sagot ni Bao Ying. Huwag kang mag-alala, sabi ni Hansen. Hindi ako nagtatanong ng sikreto. May pahintulot na akong makapasok sa Nine Defense Palace, kaya maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang tungkol dito? Ano ba ang gusto mong malaman sa Nine Defense Palace? Tanong ni Bao Ying na may pagtataka. Ano ba talaga ang lugar na tinatawag na Nine Defense Palace? Nakangiting tanong ni Hansen. At iyong Reyna, lumapit lang siya para manggulo dahil sa pahintulot kung makapasok doon, hindi ba? Hindi pa siya pinuntahan ng Reyna noon, kaya halatang nagkataon lamang na dumating ito matapos ang unang pagpasok niya sa Nine Defense Palace. Batay rin sa asal ni Bai Wanjia, madaling hulaan ang dahilan. Umikot ang mata ni Bao Ying ngunit umiling pa rin. Hindi ko alam kung ano ang nagtutulak sa Reyna na gawin ang mga ginagawa niya. Sigurado akong may alam ka tungkol sa Nine Defense Palace, sabi ni Hansen. Tigilan mo na ang pagsasabing wala kang alam. Talagang wala. Ikaw ang may karapatang makapasok doon. Kung ikaw nga mismo ay walang alam, paano ko pa malalaman? Malamig ngunit elegante pa ring sagot ni Bao Ying. Magkasundo na lang tayo, sabi ni Hansen habang nakatitig kay Bao Ying. Sabihin mo sa akin ang nalalaman mo tungkol sa Nine Defense Palace at ako'y papayag na matuto ng tamang asal mula sa iyo. Kung hindi, maghanda kang turuan ako habang buhay. Medyo nag-isip si Bao Ying, nakakunot ang noo. Hindi ko talaga gaanong alam. Ang alam ko lang ay ang Nine Defense Palace ay lugar kung saan ikinukulong ang mga espesyal na Xenogeneic. Ilang henerasyon na ang mga ito'y pinamamahalaan ng hari o ng prinsipe. Bagamat 3 pangungusap lang ang sinabi ni Bao Ying, malalim ang kahulugan nito. Ang Nine Defense Palace ay nagkukulong ng mga espesyal na Xenogeneic, at palaging nasa kamay ng hari o ng tagapagmanang prinsipe. Ibig sabihin, ang sinumang may kontrol dito ay maaaring maging susunod na hari ng Extreme King. Ngayon, ipinagkaloob ni Viking kay Hansen ang Nine Defense Palace. Napakakakaiba. Alam ni Hansen na hindi ibibigay ni Viking ang trono sa isang estudyanteng Xenogeneic. Kaya pala galit na galit si Bai Wanjia. Hindi niya maitago ang emosyon niya. Pati Reyna ay pumunta para istorbohin ako. Siguro iyon ang dahilan. Pero ano ba talaga ang binabalak ni Viking? Hindi ko maintindihan. Kung narito lang si Mr. White, baka kaya niyang suriin ito. Pero sa kasalukuyan kong kalagayan, baka makapahamak lang ako kung lalapit ako sa kanya. Bahagyang nabahala si Hansen, pero agad din itong binitiwan. Ang mahalaga ay makuha muna niya ang mga benepisyo. Ano ba ang espesyal sa mga Xenogeneic na nakakulong sa Nine Defense Palace?
Tanong ni Hansen. Hindi ko talaga alam, sagot ni Baoying na umiling. Dahil ayaw sumagot ni Baoying, binago ni Hansen ang paksa. Bao ang apelyido mo. Kabilang ka ba sa paksayon ni Baoking? Kung oo, bakit narito ka lang bilang isang simpleng alila? Mister, mas mabuti sigurong magsimula na tayo sa ating leksyon, iwas na tugon ni Baoying. Sagutin mo muna ang isa sa mga tanong ko bago tayo mag-umpisa, sabi ni Hansen. Wala nang nagawa si Baoying. Tahimik muna siyang nag-isip bago sumagot. Ang Nine Defense Palace ay laging nasa ilalim ng hari o ng prinsipe. Hindi alam ng mga tagalabas kung bakit sila nagkukulong ng Sinageneic doon. Ang mismong hari ang nagkulong sa kanila. Sa tingin ko, ikaw lang ang kauna-unahang hindi hari o prinsipe na pinayagang makapasok doon. Kung gusto mong mas malinaw na sagot, kailangan mong tuklasin ito sa sarili mo. Nakita ni Hansen na hindi siya nililinlang ni Baoying at tapat ang mga salita nito, kaya hindi na niya ito pinilit. Sige, simulan na natin ang pagsasanay. Turuan mo na ako ng tamang asal. Pagkatapos ay maaari ulit tayong magpahinga at mag-usap. Binasa ni Baoying ang mga aralin ng tamang asal kay Hansen. Tahimik siyang nakikinig ngunit sa isip niya'y nagbubulay-bialay, may kinalaman ba ang plano ni Viking sa pagbibigay niya sa akin ng pahintulot sa Nine Defense Palace? Pero bakit niya ako pinapayagang patayin ang mga Sinageneic doon? Ano ba talaga ang pakay niya? Biglang pumasok ang isang alila sa hardin habang si Baoying ay nagbabasa pa. Baoying, hindi maganda ang pakiramdam ng Reyna. Pinapapunta ka niya agad. Nag-iba ang ekspresyon ni Baoying. Nagpatuloy ang alila, sabi ng Reyna, kahit ano pa, kailangan mong sumama sa kanya ngayon. Mister, pansamantala nating ititigil ang aralin, tumayo si Baoying at yumuko. Baoying, ang hari ang nag-utos sa iyong turuan ako, hindi ba? Tanong ni Hansen. Mister, babalik ako bukas, sagot ni Baoying. Gusto ko ngayong matuto. Turuan mo ako ngayon. Kung hindi, lalabag ka sa utos ng hari. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Nabahala si Baoying. Napatingin siya sa alila, na nakakunot noo. Pwede namang matutunan ang asal kahit kailan. Ang Reyna ay may karamdaman. Kailangan niya si Baoying. Hindi natin pwedeng ipagpaliban ito. Ang ibig mo bang sabihin, mas mahalaga ang Reyna kaysa sa hari? Kung ganoon, dapat ipaalam ko sa hari kung gaano kahalaga ang mga bagay ng Reyna. Ngumiti si Hansen sa alila, pero hindi iyon totoong ngiti. Nagbago ang mukha ng alila. Napakagat siya ng labi. Hindi na kailangan. Kung hindi kailangan, lumayas ka rito. At kung papasok ka pa ulit sa hardin ko, hindi na magiging ganito kapayapa ang lahat. Tinawag ni Hansen ang Yinhead Ghost at pinakislapan ito sa alila. Pang! Lumipad ang alila at napasigaw. Tumilapon siya palayo sa hardin. Lahat ay nakakita sa kanyang paglipad. Napakayabang niya. Pati alila ng Reyna, binubugbog niya. Iyon ay dahil may basbas siya ng hari. Kahit noong simpleng hari pa lang si Viking, wala pang nakaranas ng ganitong kalapastanganan. Hindi ko maintindihan kung ano ang espesyal sa kanya para pahalagahan siya ng hari ng ganito. Bakit mo kinakalaban ang Reyna? Tanong ni Baoying na may buntong hininga. Wala ka namang mapapala. Hindi mo rin naman gusto na bumalik, hindi ba? Tanong ni Hansen na may kindat. Nagulat si Baoying. Hindi niya inakalang ganoon kay perspektibo si Hansen at nabasa nito ang alinlangan na nasa kanyang puso. Kabanata 2809. Nakaramdam si Hansen ng kaunting pagkailang tungkol dito. Gaano man kalakas ang Extreme King, hindi niya maisip na sapat ang lakas nila para gawing kasambahay ang isang deified elite. Si Baoying, na isa pang ang maid, ay tinrato lamang na parang karaniwang alipin. Bukod pa rito, tiyak na mula si Baoying sa paksayon ni Baoking. Kung ganoon nga, imposibleng maging isang karaniwang maid lamang siya. Kahit hindi kontrolado ng paksayon ni Baoking ang gobyerno, imposibleng pababain ng ganoon ang isang deified mula sa kanilang panig para gawing mababang uri ng tagasilbi. Mukhang may malaking lihim si Baoying. Pero hindi interesado si Hansen sa mga sikreto ni Baoying. Pinanatili niya ito roon dahil baka dumating ang panahon na kailangan niya ng magbabasa ng mga kwento tungkol sa Extreme King. Kung hindi, mananatili siyang bulag sa lahat ng nangyayari. Hindi niya kilala kung sino ang sino, at alam niyang maraming kakaibang bagay sa lugar na iyon. Gustong maghanap ni Hansen ng pagkakataon para tanungin si Viking. Gusto niyang malaman ng eksakto kung ano ang Nine Defense Palace. Ngunit dahil kinain na niya ng buo ang katawan ng Black Demon Ape, hindi niya nakita kahit anino ni Viking mula noon.
Kung hindi niya ipapaliwanag, wala siyang karapatang magalit sa akin dahil kinain ko lahat ng Xenogeneic niya, naisip ni Hansen. Dahil hindi niya makita si Viking, bumalik siya sa Nine Defense Palace. Plano niyang pumatay pa ng mga deified Xenogeneic para mapuno ang kanyang talaan at umabot sa Larvae class. Pagbalik niya, bumalik siya sa huling pintuang pinasukan niya, ang lugar kung saan maraming palasyo. Laktawan niya ang ilang palasyo sa unahan at nagsimula sa numero 0006. Sunod-sunod na bakante ang mga palasyo hanggang 0013. Doon ay nakakita si Hansen ng nakulong na Xenogeneic. Sa pagkakataong iyon, higit sa isa ang laman ng palasyo. 4 na Xenogeneic ang nakita niyang pare-pareho, nakatali sa loob ng iisang silid. Ang mga ito'y mukhang aso at lobo, may makinang na balahibong bughaw at mapupulang mata. Pagkapasok ni Hansen, agad ipinakita ng 4 ang kanilang mga pangil at nagalit na tumahol sa kanya. Nagningning ang mga kadena ng substansya sa kanilang mga katawan pero agad silang pinigilan ng kapangyarihan ng palasyo. Mukha lang silang mabangis, pero iyon lang. Nakita ni Hansen na hindi naman sila ganoon kalakas. Mga primitive lang, kaya hindi na siya nagdalawang isip. Tinawag niya ang kanyang mga beast soul at panyana ang isa sa mga bughaw na lobo. Tumagos ang matalim na palaso sa ulo ng lobo at agad niya itong napatay. Xenogeneic Deified Hunted. Sky Star Wolf, Xenogeneic Deified Gene Found. Obtained Sky Star Wolf Deified Beast Soul. Narinig iyon ni Hansen sa kanyang isipan at natuwa ng sobra. Hindi ko alam kung bakit dinala ng hari ng Extreme King ang mga Xenogeneic dito. May malakas, may mahina, halo-halo. Walang pare-parehong pamantayan. Tiningnan ni Hansen ang 3 natitirang Sky Star Wolf na tumatahol pa rin sa kanya at panyana isa-isa. Napatay niya ang pangalawa. Xenogeneic Deified Hunted. Sky Star Wolf, Xenogeneic Deified Gene Found. Obtained Sky Star Wolf Deified Beast Soul. Isa na namang Beast Soul. Napakaswerte ko ngayon, 2 beses akong nabigyan ng Deified Beast Soul. Hindi makapaniwala si Hansen. Pagpana niya sa pangatlo, isa na namang Deified Beast Soul ang kanyang natamo. Grabe! Anong nangyayari? Sobrang swerte ko ngayon. Mas mahirap pa itong makuha kaysa manalo sa loto. Pero imposible namang bigyan pa ako ng isa noong huli. Habang nag-iisip si Hansen, panyana niya ang huling lobo. Hindi siya makapaniwala nang muli siyang nakakuha ng isa pang Deified Beast Soul. Diyos ko, nauubos ko ba lahat ng swerte ko sa buong buhay ngayong araw lang? Sinuri ni Hansen ang 4 na Beast Soul ng Sky Star Wolf. Deified Beast Soul Sky Star Wolf, Glyph Type Broken. Lahat sila'y mga sirang Glyph Type Beast Soul. 4 na sirang Beast Soul. Pwede ko kayang buuin ang isang kumpleto mula sa kanila. Bulong ni Hansen. Pero napagtanto niyang maaari pala silang pagsamahin. Nagsanib ang 4 na bughaw na liwanag at naging isang higanting nakakatakot na Sky Star Wolf na mas malakas ang presensya. Grabe, totoo ngang pwedeng pagsamahin. Hindi makagalaw si Hansen sa pagkagulat. Agad niyang tiningnan ang impormasyon ng Beast Soul matapos ang pagsasanib. Deified Beast Soul Sky Star Wolf, Glyph Type Broken. Bakit sirang glyph pa rin ito? Nagtatakang isip ni Hansen. Pinatawag niya ang bagong Beast Soul. Isang asong lobo na bughaw at galit ang lumitaw at naging tato sa kanyang likod. Nagningning ang kanyang katawan, at daman niya ang nakakikilabot na lakas. Para bang nakaugnay siya sa langit at mga bituin. Ito'y napakalakas na kapangyarihan. Ramdam ni Hansen ang biglang pagtaas ng kanyang lakas. Mas higit pa ito sa kapangyarihan ng Peacock King Soul Clothing, 6-core Snake Bow, at Red Blood Demon Shapeshifting Beast Soul. Kakaiba, mahina lang naman ang Sky Star Wolf bilang Xenogeneic, pero ang Beast Soul nito'y napakalakas. Dahil siguro 4 silang nagsanib. Kung ganoon, pwede ring pagsamahin ang mga Beast Soul ng Changxia Peacock King, pero saan ako makakahanap pa ng isa? Dahil sa 4 na Xenogeneic Gene at Beast Soul na nakuha, sobrang saya ni Hansen. Binitbit niya ang 4 na bangkay ng lobo pabalik sa palasyo. Sa hardin, nadatnan niya si Baoying na naghihintay. Baoying? Hindi mo kailangang magsakripisyo ng ganyan, biro ni Hansen. Umiling si Baoying. Mr. Holy Baby, nandito ako para magpaalam sa iyo. Bakit? Pinapabalik ka ba ng Reyna? Taas kilay ni Hansen. Umiling muli si Baoying. Pinatay ni Hansen ang isang Extreme King Deified sa Real Old System. Galit na galit ang hari at nagpadala ng ilang Deified para patayin si Hansen. Isa ako sa kanila. Si Hansen, pinatay ang isang Extreme King Deified sa Real Old System. Natigilan si Hansen. Nasa harapan lang siya at wala siyang alam tungkol doon. Paano niya mapapatay ang isang elite doon? Hindi mo siguro maiintindihan.
Pero ang Hansen na iyon ay kaaway ng Extreme King. Narinig ko ring hinahanap din siya ng Very High. Ipinaliwanag ni Bao Ying. Lalong naging interesado si Hansen sa narinig, pero lahat ng sinabi ni Bao Ying ay mga bagay na hindi niya mismo nagawa. Kabanata 2810. Kung gusto mong sumama, kailangan mong humingi ng pahintulot kay Second Uncle, sabi ni Bao Ying. Siya ang namumuno sa pagkakataong ito. Sige, dalhin mo ako sa kanya, sagot ni Hansen. Hindi niya alam kung papayagan ba talaga siyang umalis mula sa Extreme King, pero gusto niyang subukan ang limitasyon ng tanikala ni Viking sa kanya. Bukod pa rito, gusto rin niyang malaman kung sino ang nagpapanggap bilang siya, ang di umano'y pumatay ng isang Extreme King deified. Matagal nang nais gawin ni Hansen iyon, pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Hindi tinanggihan ni Bao Ying ang hiling ni Hansen. Dinala niya ito kay Second Uncle. Hindi rin tumanggi si Second Uncle. Ang sinabi lang niya ay kailangan pa ng pahintulot ni Viking bago siya makasama. Pinaghintay muna niya si Hansen ng balita. Akala ni Hansen ay hindi siya papayagan ni Viking. Nakakagulat, hindi nagtagal at bumalik sina Second Uncle at Bao Ying dala ang balitang dapat maghanda si Hansen. Babiyahe silang lahat papuntang Real Old System ngayong gabi. Hindi maunawaan ni Hansen kung ano ang nasa isip ni Viking. Handa ba talaga siyang palayain ako mula sa Extreme King? Paano kung hindi na ako bumalik? Malulugi siya sa lahat. Pero kung willing si Viking, wala namang problema kay Hansen. Ginamit niya ang pagkakataon para makita ang bagong lugar. Nang gabing iyon, sumama siya kay Bao Ying sa pagtitipon ng iba pa. Sa lahat ng pupunta, si Second Uncle ang pinakamalakas. Kilala siya bilang isang makapangyarihan, at may sabi-sabi pang ang isa siyang butterfly elite, pero chismis lang iyon. Hindi pa rin lubos nakabawi ang lakas ni Hansen, kaya hindi niya ito masuri ng eksakto. Kasama rin sina Bao Ying, Bao Qin, Meng Lai, at 4 pang deified na hindi taga-Extreme King. 8 silang deified elite sa pangkat. Malinaw na seryoso ang Extreme King, determinado silang patayin si Hansen. Ni hindi nila alam na ang mismong Hansen na hinahanap nila ay kasama na pala nila ng palihim. Sa biyahe, hindi binantayan o tinikman si Hansen. Sigurado siyang kung gugustuhin niyang tumakas, madali lang iyon. Naisip niya, itong gagong holy pirate na ito, hindi maaasahan. Sabi niya kukunin niya ako, pero hanggang ngayon wala naman siyang ginagawa. Mabuti na lang at hindi ako umasa sa kanya. Naglakbay sila patungong Real Old System. Pagdating nila, gulo ang nadatnan. Nabuksan ang pintuan ng Xenogeneic Space at halatang may matinding labanan. Maraming planeta ang naapektuhan. Halos winasak ang buong Real Old System. Dumagsa roon ng mga dayuhan para hanapin si Hansen, pero wala ni isa ang nakakita sa kanya. Huli na sina Hansen, Second Uncle at ang iba. Winasak na ang maraming lugar, pero may mga Extreme King pa ring nakabantay sa ilang mahalagang bahagi. Ang problema ng grupo ay hindi kung paano patayin si Hansen, kundi kung paano siya matatagpuan. May sariling pamamaraan ng pagsubaybay ang pangkat ni Second Uncle. Nabigla si Hansen at ang iba nang makita ang mga iniwang bakas. Under the Sky Knife. Paano nangyari iyon? Bulong ni Hansen habang nakikita ang mga marka ng espada sa planeta. Walang duda, mga atake iyon ng Under the Sky Knife. At hindi ito mula sa Sky Palace, kundi sa Under the Sky Knife na siya mismo ang nagbago. Kaya pala lahat naniniwalang ako iyon. Kung hindi ako si Hansen, baka naniwala rin ako. Pero sino itong nagpapanggap na kayang kopyahin ang aking Under the Sky Knife? Nagulat si Hansen. Kilala rin ni na Second Uncle at ng iba ang Under the Sky Knife. Para sa kanila, iyon ay tiyak na tatak ng tunay na Hansen, kaya hindi sila naniniwala na peke lang. Ang Under the Sky Knife ni Hansen ay natatangi sa buong universo. Maging ang Sky Palace, na siyang pinagmulan, ay hindi kayang kopyahin ang bersyon na gamit ni Hansen. Ger, may nakita ka ba? Tanong ni Second Uncle sa isang deified elite. Si Ger ay may shadow eye powers. Hindi man niya kayang makita ang nakaraan o hinaharap, kaya niyang buuin at gayahin ang nangyari gamit ang atmosfera. Katulad ng abilidad ng Purple Eye Butterfly. Kumikislap ang mga mata ni Ger habang naglalabas ng iba't ibang imahe. Mabilis siyang gumalaw papunta sa isang direksyon. Sumunod si Second Uncle at lahat ng iba pa. Lalabas na ba tayo agad? Tanong ni Bao Qin na nakakunot noo. Mas mahihirapan tayong hulihin ang halimaw na iyon. Paano niya napatay ang isa kong Extreme King at winasak ang Xenogeneic Space? Malamig na wika ni Second Uncle. Kahit saan pa siya magtago sa universo, papatayin ko siya. Baka hindi pa siya nakalayo, biglang sabi ni Ger. Ano ang ibig mong sabihin?
Tanong ni Meng Lai. Noong nakaraang engkwentro nila ni Hansen, na-free si Meng Lai ng Medusa Shield. Malaki ang ginastos ng Extreme King para ibalik siya. Matagal siyang nagpapahinga, at ngayon lang ulit siya lumabas. Sabi ni Ger, umalis si Hansen ng dahan-dahan, parang hindi nagmamadali. Ayon sa imaheng nakikita ko, maliban na lang kung ginamit niya ang Galaxy Teleportation, hindi siya masyadong nakalayo. Sa tingin ko natutunan niya ang Galaxy Teleportation mula sa Extreme King, pero hindi iyon kayang matutunan agad-agad, mahinang sabi ni Second Uncle. Hindi niya kayang gumamit ng malaking saklaw ng Galaxy Teleportation. Wala nang saysay ang usapan, ituloy na lang natin ang paghahanap, malamlam ang mga mata ni Meng Lai. Naalala pa niya noong nakulong siya sa espasyo ni Hansen, bagay na hindi niya matanggap. Kaya ngayon, sumama siya para makaganti. Nagpatuloy sa pamumuno si Ger. Tumawid ang buong grupo sa kalawakan, iniwan ang real old system. Sandali, biglang nagbago ang mukha ni Second Uncle. Pinahinto niya si Ger. Lahat ay napatingin kay Second Uncle. Ger, sigurado ka bang dito dumaan si Hansen? Tanong niya. Sandali lang ang nakita ko, pero ito ang direksyong tinahak niya, sagot ni Ger matapos mag-isip. Kakaiba, mahina ang tinig ni Second Uncle. Kung tama ang hinala ko, ang direksyong ito ay papunta sa Big Baren Systems. Second brother, baka nagkamali ka. Malayo pa ang lugar na ito sa Big Baren Systems, sagot ni Meng Lai na naguguluhan. Tama, kapag nagpatuloy tayo rito, papasok tayo sa Systems of Chaos. Maraming bug holes at baluktot na espasyo. Madalas maligaw ang mga battleship doon. Kapag pinalad, makakarating sa Big Baren Systems. Pero kung hindi, baka mapunta tayo sa tinatawag na Lost Land. Seryosong sabi ni Second Uncle. Tumingin si Meng Lai kay Ger. Ger, sigurado ka bang dito dumaan si Hansen? Muling ginamit ni Ger ang kanyang kapangyarihan at tumango. Sa nakikita ko, ito ang daan niya. Pero hindi ko sigurado kung pumasok siya sa Lost Land. Kailangan pa nating magpunta roon. Sige, pupunta tayo sa Lost Land at doon na magpapasya. Sandaling nag-isip si Second Uncle bago muling pinona si Ger upang pamunuan ang lahat.